Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung inyong napansin ng isang pinaka-oobserbahang pangyayari o phenomena na pagkatapos ng pandemya ay biglang bumaba nga ng husto ang bilang ng mga nagsisimba sa simbahan. Napansin niyo ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin napupuno ang simbahan. Marami hong mga kadahilanan. Marami, pagkatapos ng pandemya, nagpasya na lang magsimba online. Nakontento na lang sila sa online. Sa mga nasa online live stream po natin ngayon, baka isa kayo sa mga iyan. Kahit ilang beses ho namin silang paalalahanan, mga kapatid natin, na ang live streamed masses ay hindi kailanman pwedeng pumalit o tumupad sa ating Sunday obligation bilang Katoliko. Lalong-lalo na kung ikaw ay wala namang sakit at nakakalakad pa. Marami talaga sa ating mga kapatid, pagkatapos ng pandemya, nakasanayan na nakaupo na lang sa bahay, na tuwing nagsisimba ay parang nanonood na lamang ng palabas. Nakakalungkot, nasanay na. Pero sa iilan, meron tayong iilang mga kapatid na sa nakakalungkot na pangyayari ay tuluyang tumalikod. Dahil meron silang mga katanungan na hindi nabigyan ng kasagutan o nagkaroon sila ng tampo o galit sa simbahan sa mali nilang mga impormasyong nakalap tungkol sa simbahan. Sabi nga ho ng isang arsobispo dati sa US, si Venerable Fulton Sheen, sa US daw, hindi hihigit sa 100 tao ang tunay na may galit sa simbahang Katolika. Gayunpaman, may milyon-milyong nagagalit sa mali nilang pinaniniwalaan tungkol sa simbahang Katolika. Nagkaroon sila ng mga pagdududa at mga pagtatanong, ngunit hindi talaga natugunan at hindi nakatulong din ang sinasabi nating bad witnessing of our brothers and sisters. Yung pamilya nila, yung kaibigan nila, yung mga tao sa paligid nila, nagkaroon ng bad witnessing na nagpapatunay lamang ng kanilang kawalan ng tiwala sa isang relihiyon. Iilang kadahilanan lamang ito. Pero para sa karamihan, na hindi consistent ang pagpunta sa simbahan linggo-linggo, ang kadahilanan, sa palagay ko, ay dahil maraming mga Katoliko ang walang malalim na dahilan kung bakit sila nagsisimba. Kung tatanungin ko po kayo ngayong naririto, bakit ho kayo nagsisimba ngayon? Masasagot niyo ho ba ako ng diretso at ng malinaw? Marami sa atin, walang malalim na dahilan. Nakakalungkot minsan kasi may mga nagsisimba dahil nakasanayan lang nila. Nagsisimba dahil sabi ni Mama at ni Papa. Nagsisimba dahil yan ay obligasyon lamang. Ngunit, kung alam natin ang malalim na dahilan kung bakit tayo nagsisimba, hindi natin hahatakin ang mga paa natin papuntang simbahan. Hindi tayo malilate at lalong nandito tayo tuwing linggo, minsan pa nga araw-araw. Bakit tayo nagsisimba? Una, dahil sinasamba natin ang Diyos. At hindi niya kailangan ito, mind you. Kailangan natin ito. Ang Diyos ay hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mitolohiyang Griego o Romano, Roman or Greek gods and goddesses in mythology, na nangangailangan ng mga panalangin at pagsamba ng tao para mabuhay. Ang Diyos natin, perpekto. Ang Diyos natin, kumpleto. Hindi niya kailangan ang ating pagsamba. Kailangan nating sumamba para ipaalala sa atin kung sino tayo sa harap ng Diyos at ng manlilikha.
Kailangan natin iyon upang ipaalala sa atin na hindi tayo ang Diyos, para ipaalala sa atin na walang ibang Diyos maliban sa Kanya, para ipaalala sa atin na huwag dapat tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Opo, kahit hindi tayo nagsisimba at sumasamba linggo-linggo, sa anumang ginagawa natin bilang kapalit ng Eucharistia linggo-linggo, iyan ang pinapanginoon natin, dahil tayo pong mga tao ay nilikha para sumamba. We are made to worship. Kung hindi natin kayang maglaan ng isang oras para sambahin ang tunay na Diyos, pero inuubos natin ang oras natin sa paghahanap ng pera, sumasamba tayo sa pera. Kung hindi natin kayang maglaan ng isang oras para sambahin ang tunay na Diyos, pero nagtatayo naman tayo ng monumento natin na umaani ng titulo at ng mga tagumpay, sinasamba natin ang sarili natin. Kung hindi natin kayang maglaan ng isang oras para sambahin ang tunay na Diyos, pero ginugugol natin ang buong linggo, kahit ang araw ng linggo, para sa shopping, sa mall, sa mga makamundong kasiyahan, sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan ng mundo. Ang mas malala po ay kapag nagsisimba tayo, pero para pa rin tayong nagsha-shopping. Gusto natin magandang homily. Ayoko dyan, doon ako sa kabila. Gusto natin lively music. Ayoko dyan, hindi magaling ang choir dyan, doon tayo sa kabila. Gusto natin malamig na simbahan. Ay, ayoko dyan, walang aircon. Doon ako sa may aircon. Gusto ko. Nakalimutan natin na ang pagsamba ay hindi tungkol sa atin, kung hindi tungkol sa Diyos, tungkol sa Eucharistia. Nakalimutan natin na ang Eucharistia ang dahilan ng ating pagsamba. We are here, my dear brothers and sisters, because we are all hungry, and we know only the bread of life, only God, who is infinite, can fill the finite. Ang Eucharistia ba ang dahilan kung bakit tayo naririto? At pangalawa, isa sa mga malalim na dahilan kung bakit tayo nagsisimba ay dahil marunong tayong magpasalamat. Kaya marami po ang natitigil na sa pagsisimba dahil marami ang hindi natutong magpasalamat. Eucharist comes from the Greek word Eucharistein, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay pasasalamat. Pero ang tanong, paano ba ang magpasalamat? Dahil iba-iba tayo ng paraan. May dalawang klase ng pasasalamat. Yung isa, nagpapasalamat ng tingi. Yung isa, nagpapasalamat ng tangi. Ang nagpapasalamat ng tingi, inaalay lang kung ano ang sobra sa kanya, kung ano ang marami siya, at kung ano ang karaniwan sa kanya. Wala hong masama sa pagbibigay ng barya, mga kapatid. Yun ngang pobreng biyuda na nagbigay ng 2 barya sa templo, hinangaan ni Jesus. Siya'y salat, oo, pero marunong ibigay ang lahat kasi nagtitiwala sa Diyos at nagpapasalamat. At saka hindi lamang ho yaman ang pinag-uusapan natin dito. Maliit na bagay lang ho iyon. Mas mahirap ang maglaan ng oras, ang talento, ang abilidad, yung presensya at sarili natin mismo. Dahil hindi tayo marunong magpasalamat, tipid na tipid tayong ibigay ang sarili natin sa iba. Tingi-tingi kung mag-alay ng sarili dahil hindi marunong magpasalamat ng tunay. Yung isa naman, nagpapasalamat ng tangi kung ano yung mahalaga sa kanya, kung ano yung kaisa-isa sa kanya, at kung ano yung espesyal sa kanya, yun ang inaalay niya. Alam niyo mga kapatid, salat man tayo sa yaman, salat man sa abilidad, o kaya salat sa katalinuhan, salat man sa panahon, meron at meron tayong tanging maiaalay. At ano yun?
ang sarili mo, ang iyong sarili at pagkatao. Kung iniaalay mo ang sarili mo para sa Diyos at para sa kapwa mo, nagpapasalamat ka ng tangi by giving and doing the best that you can in all that you do. Nagpapasalamat ka ng tangi kasi inaalay mo ang lahat lamang ng pahiram sa iyo. Ibinabalik mo lamang ng buong buo. Wala kang inaangkin. Hindi mo sinasabing, teka, pinaghirapan ko yan. Akin yan. Sarili kong lakas yan. No. You give it back. And you give your all. And when you give your best, sa totoo lang, my dear brothers and sisters, tayo mismo ang makikinabang. Kung babalikan natin ang unang pagbasa, yung lalaking nagbigay ng kanyang tinapay, 20 barley loaves, kay Propeta Eliseo, napakain ang napakaraming tao. Hindi dahil lamang sa awa ng Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, pero hindi natin napansin saan ba galing yung tinapay na yon. Sabi doon, galing sa kanyang unang ani, sa kanyang bagong ani, first fruits and his choicest harvest. Yung una, pinaka-the best, yun ang binigay niya. At hindi lang bumalik sa kanya, nagpakain pa ng napakaraming tao. Sa ating ebanghelyo, yung pagkain na nagpakain ng 5,000 mga kalalakihan ay nanggaling lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Kung titignan natin, not much in quantity, but mind you, it is the best in quality. Bakit? Dahil yun lamang ang meron ng bata at binigay niyang buong buo at binigay niyang lahat. My dear brothers and sisters, tandaan nyo ito, we can never be shortchanged in thanksgiving, and we can never outdo God in His generosity. He will give it back in a good measure, packed together, shaken down, and overflowing. Siksik, liglig, at umaapaw. Mind you, my dear brothers and sisters, ano ba ang pinaka-best natin? Una, our will, ang kalooban natin. If we offer our will to God, ang kanyang kalooban ang maghahari sa atin. At ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Hindi ba't yung pinaka-the best na para sa atin? His will is always the best for us. Only if we surrender our best. Pag ino-offer natin ang time natin, ang talent natin, ang treasure natin, no matter how small, God will use that. We will use us as His best instruments. And He will reveal His face, His body, His presence through us. He will give it back better than what we have offered. The best example na lang sa misang ito, kapag inalay natin ang the best nating tinapay at alak, hindi ba't babalik din naman sa atin yan? Better than what we offered, because it will become the Lord's body and blood. Babalik sa atin ng higit pa sa inalay natin. Tandaan natin, yung bata sa ebanghelyo, siya'y bata. He offered it with a childlike surrender because he trusted God as a father. Sabi nga sa ating salmong tugunan, pinakakain mo kaming tunay, kaming lahat, o Ama. Mga kapatid, hindi tayo nagpapasalamat dahil kailangan ng Diyos ng pasasalamat. Tandaan nyo yan. Nagpapasalamat tayo para sa ating kapakanan. Tandaan, ang taong hindi marunong magpasalamat, ang nakikita lang ay yung kulang sa buhay niya. Kung ano yung miserable sa kanya. Kaya, tingi-tingi kung mag-alay, tingi-tingi kung maglingkod, at tingi-tingi kung magmahal. Dahil mas importante sa kanila na sila ang bigyan, silang sarili nila, kaysa magbigay sa iba. Kaya salat, kasi hindi marunong magpasalamat. Kung sumasamba ka sa Diyos ng puno ng pasasalamat, makikita mo ang mga biyaya mo sa buhay, gaano man kaliit yan,
At kapag hiningi ng Diyos sa iyo yan, ibinibigay mo ng kumpleto at ng buong buo dahil umaasa ka sa Kanya na ibabalik niya sa iyo ito ng mas higit pa sa inalay mo. Do we know how it is to offer our thanksgiving? Pag nagpapasalamat ba tayo dito, nagpapasalamat tayo ng tingi o nagpapasalamat tayo ng tangi? Kung marunong kang magpasalamat ng tama, yung katangi-tangi, alam mo kung sino ang bida, alam mo kung sino ang Diyos, at sa Kanya nagmumula ang lahat. This is the irony of worship and thanksgiving, my dear brothers and sisters. Here, in this Mass, you give your very best, but the best is yet to come. God will always give it back to us way better than our best. Amen.